Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Biyernes. Ako po si Karen para po sa Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Dito po tayo ngayon sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. At ito naman po si Among Jean, uli ang inyong kakwentuhan sa araw na ito. At Biyernes nga. Biyernes na, tapos Amo. na. Ang Thank bilis God po. it's Friday. At yun nga lang, maagang nagbakasyon yung isa. Si Tita Naaga yung Shirley. Biyernes ni Sister Shirley. Wala po siya ngayon. Nagbibilang na naman ng kanyang mga milyones. Kwentahan at kwentuhan. Siya ngayon. Nasa sa kwentuhan. Nasa kwentahan. Oo nga. Ngayon po ay kapistahan ni San Ignacio. Oy, viva los jesuitas, viva. Nakipamiesta na po kami nung linggo. At ano yun, anticipated Fiesta. Basta the Sunday before the feast day yan. Kasi community mass. Lahat-lahat ng mga apostolate areas nandun. Kaya makikita mo, may mga kanya-kanyang booth pa. Pero ngayon, kapistahan din ni San Ignacio dito sa Manibaog. Yes, binabati po namin ang mga kaparokya natin diyan sa parokya ng San Ignacio de Loyola sa Manibaog, Porac, Pampanga. Meron silang pahalik ngayon ng kanyang relic. First anniversary Right. ng traslasyon nila. Swerte nila, ang laki nung Oo nga. malaking piraso yung relic, no? Nung pinaayos sa akin, nung binalik ko, tapos tignan ng parish priest na gano'n. Sabi ni Father Ariel Gabi Torres, no? Sigurado ka bang hindi mo pinalitan ito? Sabi ko, na ipapalit ko dyan. Binutil ng mais. It's a piece of bone, no? Oo nga po. Ay, alam ko yan. Si Aposeto yung nag-request na Right, yan. right. And it's a beautiful reliquary yung ano. Holy Week yata. Bandang around April pa yata yun nung pumunta sila ng Roma. Yes. Napabilis yung pag-uwi ni Aposeto. Kung hindi lang napabilis yung pag-uwi niya, siya na sana yung nagdala. Yes. Pero, ay nako, maswerte yung ating parokya dyan sa Manibaog. Speaking of Saint Ignatius, no? Alam mo ba yung reading ngayon sa gospel natin? Tungkol naman kay Jesus, no? Nung umuwi siya sa bayan nila. Opo. Tapos sabi ng kanyang mga kababayan, "Oy, kilala natin yan di ba? Yung pamilya niyan, mga karpintero." Yung bang ang dami nilang alam na sinabi tungkol kay Jesus, pati yung nakaraan niya. So ayaw siyang tanggapin. Naalala ko nga si San Ignacio. Kung tama yung mga taong yung attitude ng mga kababayan ni Cristo, si San Ignacio pinatunayan naman na mali sila. Kasi nga hindi good boy si San Ignacio, Hindi no? talaga, nako. Hindi. Nakakatawa nakakabigla yung naging buhay niya sa kanyang nakaraan, ang reputasyon niya bilang isang kabataan, siya ba yung nagsabi na wala na akong maalala pang mga kasalanan na hindi ko na pwede ko pang gawin? No? Kasi among, 'di ba, banidoso, babaero, Yes. kung ano-ano yung sugarol. mga bisyo. Ay, nako. Ano yan sabi nga ni... Kung buhay lang siya ngayon, parang madalas yan sa casino, no? Hindi naman siya addicted. Noon, nung panahon niya, no? Pero, ano yan kasi, di ba sundalo siya? Yes. Syempre, kung ano-ano yung mga... nila, yung hindi bisyo-bisyong, anong tawag doon, yung diversyon. Right. Pero ito, from a noble family, di ba? Yes. Kaya laki sa layaw. Laki sa layaw talaga. Bata pa Rocks. siya. Yun nga, yung tinitingnan namin, he was, cleric siya Nung panahon yata na binibili pa yung pagiging cleric. Nabibili mo yan. Clerico. Parang 12 years old pa lang yata siya. Right. May reserve na sa kanya. May nakareserva ng parokya. Pero, tama. Pero hindi naman niya pinaandar. Yeah. Naging sundalo siya. At iisipin ba nila na yung... Gwapo daw si San Ignacio Napakagwapo. Siyempre, no? Kaya banidoso siya. Sabi nga nila, bakit ba siya magpapakabanidoso? Di syempre para maka-attract ng girls. Right. Flirtatious siguro si San Siguro Ignacio. nga.
Well, like what he said himself, no? Ala ng ibang kasalanan pa siyang pwedeng magawa dahil nagawa na niya lahat. And yet, this man, no? May masama hindi maganda yung background, yung kanyang nakaraan. And yet, he became now a famous saint. Po. Yung conversion story niya, di ba? Yes. Kundi tinamaan ng cannonball yung kanyang tuhod. Wala. Pero yun nga, tinamaan na ng cannonball. Nagpapagaling na siya. Kung ano-ano pa yung iniisip niya, mga stories of gagayahin daw niya yung mga ganito, ganyan-ganyan. Pero nakakatakot yung kwento niya ngayon. Ibig ba sabihin, kailangan tamaan lahat tayo ng cannonball? Well, hindi. Para bang yung pilayan mo ko, Ginoo. Bangkanita magpakatino ko. Hindi naman po siguro literally. Ay, ingat kayo. Oo nga. Nako, teka muna. Baka pag it is, by way of conversion, pain and sorrows and sufferings, they come our way, Pero naman, nung na-convert siya, nag-iba yung buhay niya. Yes. Ibang-iba. Kaya bigla siyang napadasal ng... Pakinggan po natin yung awit na to. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. To labor and ask not for reward, save that of knowing that I do your most holy Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. Labor and ask not for reward, save that of knowing that I do your most holy will. Tayo po'y nagbabalik sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Yun ang awit ni San Ignacio. Actually, yan yung lagi niyang hinihingi Yes. Tsaka yung take and receive. Yung lahat nga naman ng nasa atin. Kanino nga ba naman galing yan? Kaya nararapat lang na ibalik natin sa ating Panginoon. Siyempre, hindi naman po literal, Among, di ba? Yes, of course. No? Yung sinabi niyang naging motto ng mga Jesuita at lahat ng anything connected sa mga Jesuita. Ad Maiorem Dei Gloriam. Sa For the greater glory of God. Natatawa tayo, Among, kasi. Ay, sa Kapampangan kasi, mas alam na alam ko eh. King ikaragul na pang kaligayahan na panlalo ng Diyos. Wow. Para po sa ating mga listeners, kung nais ninyong sumali dito sa ating kwentuhan, mag-text po lamang dito sa 0918-351-8282. 0918-351-8282. Yan po ay para sa mga smart subscribers. Para sa Globe naman, 0917-363-3738. 0917-363-3738.
Karen, batiin muna natin itong Sige po. pang weekend na bati, no? Itong ating mga regular listeners. Binabati po namin ang mga kaibigan at dating kaparokya dyan sa Santa Rita, no? Si Glenn, si Kong Glenn. Ay, Kuya Kong Glenn Canlas. Ngayon ko lang siya tatawaging kuya, no? Kuya Glenn. Ako yung tumatawag na Kuyang Glenn. Si Mang Fe, the beautiful, energetic, ever loyal, faithful Fe. Ma'am Fe Pineda, tsaka ang kanyang kapatid, si Abong Ising. No, Mang Ising, miss na namin po yung mga suman ninyo. Kailan kaya darating ulit? Yung malagong mangising. Si Marisa Santa Rita. Si Marisa, yung dating Lecom. Si Doc Alvin at saka si Doc Janet. No, nakikinig din. Tapos, mga kapatid na pare, yung willing na gustong-gustong mag-guest dito sa atin. Nakikinig sila eh. Si Father Bong Feliciano. Ay, siya naman po yung promotor din dito. Yes. Paris Priest ng San Matias. Si Among Tok Vital. Hi, Father Tok. Paris Priest ng Conversion of St. Paul. Parish sa San Pablo II, Lubao, Pampanga. Si Father Aris ng Holy Family Parish ng Colgante, Napalit. Si Father Garu. Ay, Among Garu. Panlilyo. Kabalin ko yan. Oo, anak ng Santa Rita din yan. Taga Dila-Dila. Rector po ng Shrine of Our Lady of Lourdes. Si Ching Edna Castillo. Expert yan sa mga kamachilis. Kamachilis? Oo, she knows the best kamachilis. Fruits. Oo, titignan pa lang niyang kamatsili, alam na niya kung masarap o hindi. Aba. Oh yes, of course. Dami, tsaka yung mga listeners natin sa Kugats, no? Ay, opo, yung kapitbahay ninyo, amo. Yeah, si Bebot Kunanan, nandun din, no? Yung mga sales lady si Evelyn David ng La Creacion at ang kanyang staff, mga nakikinig yan sa atin. Daming nakikinig. I-greet natin lahat. Sa lahat po kayo sa inyo, yung mga taga San Matias, yung aming mga San Fernando catechists at mga kolektora namin, no? May mga nagsiselo sa inyo, among. Yung bakit mga daw? detonan nyo po kano sa St. Jude, Yogi Greet. Oh yes, of course, sa St. Jude. No? Yung, dami dyan nakikinig. Si Kong Matt. Si Matt Reyes, dating nasa San Matias, Santa Rita, yan, nasa St. Jude na ngayon. Ayun. At yung pong mga kaibigan at mga naging kaparokya ko sa St. Jude. No? Ayan, nagbabalik tayo sa ating usapan. Sa ating kwentuhan. Actually, magkadugtong eh. Pag pinag-usapan natin si San Ignacio, babalik din tayo sa liturgy. Yes, of course. Kasi, lalo na yung paano... Kasi si San Ignacio po, among, di ba, siya yung isa sa mga figures of the Catholic Reformation. Yes. At yung... Ano po bang ulit yung Catholic Reformation? Kailangan mag-review. Yung Catholic Reformation na tinatawag natin, nagsimula, actually, hindi lang kay San Ignacio, may mga nauna pa sa kanya. Nagsimula na ang period of Reformation. Yung bang, not immediately after the Middle Ages, but sumunod-sunod na yan. Inumpisahan nila San Francisco, nila Santo Domingo, yung sila Santa Teresa ng Avila, no? Although in different epochs ang mga yan, pero yung pong Reformation, ibig sabihin yung, ano ba yun, tawag sa pagbabago. Pagbabago. No? Kasi, nung panahong yon medyo nagkawatak-watak po yung Santa Iglesia, yes, diba? Yes, oo. The human side was so, the weak human side, diba? Hindi naman kasi buong human side ay weak, no? Yun lang, the weak side of our being, a human church. Opo. Yun ang nangibabaw. So, ngayon, yun namang sa grasya ng Panginoon, pinaandar na niya yung the stronger side of our being human. Sila nang ano ba tawag dito, no? They started to call for a reform within the church, within the Catholic Church. Pag binabasa ko nga po yung ating kasaysayan, ang ganda ng, syempre makulay. Walang sinabi yung mga telenobelang yun eh. Pag tinitingnan natin, pagkatapos daw nun, kasi nagkawatak-watak,
nagkaroon ng mga, may sekta-sekta na sa yung Christian sects. Yung awayan pa. Awayan. Tapos sa loob mismo, yung mga, di ba yun nga, binibili kasi yung pwesto, yung posisyon. Abuses. So, nagkaroon ng both liturgical and ecclesiastical abuses. O di, nung naglilinis na, syempre, magulong period yung paglilinis. Yes, of course. Lagi, kasama yan, no? Laging may tatamaan. Pero, sabi nga nila, pagkatapos nun, the Catholic Church came out more robust. Yes. Anong ibig sabihin? Parang mas tumaba. Ay. Robust, di ba yun yung mga lumakas. Mga automated machines yun? Di ba? Robots. So, sabi nga nila, mas naging masigla yung Santa Iglesia. And because of the reforms, no, lalong naging lumiwanag para sa mga tao yung yung diwa ng pagiging Kristiyano. Kaya so isa si San Ignacio diyan sa mga reformers at yung nakaka-inspire dun sa nangyari. Kasi nagsimula sila, band of brothers, band of best friends lang naman yung mga yan eh. Mga roommates. Yun nga yung kinaiinggitan ni Bernadette Among, sabi niya, tingnan mo yan tita, mga roommates lang sila, tapos ngayon santo silang lahat. Yeah. Nasa university. Kapanahonan din ba niya si Roberto Bellarmino? Ay, hindi po. Much later. Si Francis Xavier, saka si Peter Faber. Sila yung mga roommates. O di, roommates lang daw sila. Tapos ngayon, kasi naman sabi ko, yung mga magro-roommates na yan, sila yung nanindigan para sa Santa Iglesia. Yung isa, umabot kung saan-saan. Si Francis Xavier, di ba? Umabot sa India. Umabot din daw dito sa atin, sa Mindanao daw. Yung may theory. Oh, yes. Tapos yung isa naman, si Peter Faber, siya yung very, very good at direction. Right. Si San Ignacio naman yung administrador. At yung nangyari, kaya tayo babalik sa ating liturgy kasi lahat sila naging pare. Hindi po sila pare nung simula. Mga students lang yan. Students, iba-ibang mga professions, no? May mga San Ignacio Sundalo. Si spoiled brat Francis Xavier. Isa pa din yun. Isa pa yan eh. Isa pa. Tapos, pero later on, nung naging converted na sila, yung sumunod na sa yapak ng ating Panginoon, di naging pari na silang lahat. Among ang bilis ng pag-spread ng kanilang ng barkadahan ba? O ng kanilang kapisanan kasi na-convert din yung marami. At imagine kung nagsimula po sila, hindi naman sila pari na nagsimula, mga professionals na eh. Parang naging elite band. Tapos ako kung iisipin ko, yung mga katikista natin ngayon, let's say 2,000 po dapat, sabi ni Sister Day, kasi sa field siya, di ba? We have around 2,000 catechists all over Pampanga. Sure. Imagine ko, Among, kung yung mga katekista natin yan, kunyari, mga doktorado, mga kesyo, di ba? Grabe yung magiging epekto. Oo, at saka kung 2,000 catechists, bigyan mo na lang sila ng taglilimang, let's say 50 students na matuturuan nila. Ilan na yun? 100,000 catechists, no? Ay, 200. Teka, 100,000 ba yun? 1 million na. Hindi na po umaandar yung aking matipa. Ay, nako, pumalpak na eh. Anyway, habang hinahanap mo yung binabati po namin si isa natin, si MYMP, nakikinig siya ngayon. 100,000 Among. So imagine kung yan, si MYMP nakikinig nga, talagang mamaya magte-text pa yan sa akin ng joke. Kumusta ko po, MYMP? So, can you just imagine kung they were fielded out as catechists, pero kasi naging mga pari na later on, yung pagmimisa na ilapit din nila sa karamihan. Yeah. Kaya pag may nakikita akong old paintings, mga nagmimisa sila sa ilalim ng halaman, nagmimisa sa tabi ng mga kuweba. Yes. Ay, talagang yung naging epekto nun? Sabi po nga natin, Among, di ba? Kapag yung misa, you celebrate it properly, you give it everything you have, kahit saan yan eh, yun nga, kahit sa kuweba, kahit maski saan, no?
But pag nasa right diwa ka, oy, sino ba yung mga, yan si San Ignacio, di ba umiiyak yan pag nagmimisa? Ay, hindi po yan, kasi para nga sa kanya, yung misa, yan yung kataluktukan in Kapampangan. Yes, that is the peak, the apex, the nadir. Actually, yung nagsabi po sa akin na kung siseryosohin mo lang nung panusigan me yung kabanalan at kasantingan, the beauty of the Mass, kung pari ka daw, isang misa lang sa maghapon, di ka makaka-recover. Jesuit yung nagsabi nun sa akin. Totoo yun, no? Pero alam ako din, Karen, umiiyak ako sa misa ko. Hindi lang minsan. Kasi po, masakit ang tiyan ko. Hindi ako agad makahalis. Minsan, celebration. Sama ko si Apong Ninoy, magkadikit-dikit kami. Natapakan niya yung kalyo ko, malulot na yung hinog na yung kalyo ko. Masakit. Mapapaiyak. Umiiyak ka ba dahil ikaw ay nagmimisa, hindi natapakan yung kalyo ko nung concelebrant na isa? Aray ko. Ay, nako. So, hindi po lahat ng mga umiiyak sa misa naman o sa mga pagsamba ay iyak ng kagalakan sa Panginoon. Kung si Among Jean yan, tanungin po ninyo ano yung masakit. Mariosep, baka nakikinig po si Apong Dong, yari tayo. Si Baldo, nagmamaneho daw ngayon habang nakikinig siya. Baldo, dahan-dahan ha, baka may mangyari sa'yo, wala naman sana. Sa kakatawa yan, Among. Oo. Yung ating mga listeners, meron ito, nagpapadasal para sa kanyang asawa daw na na-stroke, si Sister Lucy Mangalus sa galing San Luis. Ayan, Among, dating parokya din po ninyo yan. San Luis? San Luis, di ba? Nung kayo'y batang-bata pa. Yeah. Nung nagmisa akong 11 misa in one day. Sige po, we will remember. Anong pangalan ng husband niya? Sandali po. Ako'y naligaw. Na stroke yung kanyang asawa. Pangademia po. Yabemia po kareng misa na. Pasyal po kayo sa katedral. Yung pag magsimba po kayo, mayroon pa po kaming mga pinamimigay na blessed oil, no? That was blessed on the feast of Saint Ferdinand. At bibigyan po namin kayo. You can use that as a devotional oil. Tapos may libre po yan, wala. Ayan, libre. Siyempre naman. May mga nakikinig din po sa atin. Pinapabati yung sina Renalyn, Anton, at si Mika, si Melly daw, at galing ito kay Nicole Gonzalez sa Moras, Santo Tomas. Dating parokya din po. Moras East, Moras West. Sino yan? Dalawa yan eh. Moras East, mga maganaka. Aba. Moras West, mga maganaka din. Mga dating parokya ninyo, Among. Yes, of course. Mababait ang lahat ng mga yan. Tapos si PJ din. PJ si friend ang dami ko kasi kilalang PJ Ayan. So, babalik tayo sa ating siya Ching Flor ng Moras East. Siya ang walang kapahi-pahingang nagmamantain ng kanilang chapel doon. Ayan, may tanong si Mang Amando sa atin. Ay, matagal nang di nagde-text si Mang Amando. Ay, nagde-text po yan araw-araw. Sa'yo lang. Hala, baka may mga private text. Ano yan? Actually, di ba may mga secret question for Among Jean? Ayan. Nako. Pero ito, hindi secret question. Ano daw po ang practical application ng go in peace, the mass is ended? Ayan. You just encountered the Lord, so you have to be in peace, no? Hindi po eternal peace yan, no? Hindi. It is peaceful life, meaning spread yung natutunan mo. Kaya yung parati ko sinasabi, yan kasi yung end point ng misa Kumayo kayo sa kapayapaan, baunin ninyo ang kapayapaan dahil yun ang inyong tinanggap sa misa. Pero siyempre, magtutulong-tulungan tayo. Kami mga pare, mga nagsiserve, tayong mga umaawit, nabuuin yung magdala sila ng kapayapaan. That's why, sa liturgy, dapat yung baon yun, no? Ang hirap naman, no? Yung pagkasabi mo, umayo kayo sa go in peace, sabi ng pare. Tapos,
lalabas yung mga tao, nakabusangot, dadabog-dabog. Diyos Ano ko. na naman ang pinagsasabi nung, inatake na naman si ganito na naman. Ba't naman ganyan? Ay, sako, nagmamadali. Hindi payapa yung kalooban. Then, we have our responsibility noon. Napakahirap talaga. Kala yung pagganap mo ng liturgy, it's a divine responsibility. Kasi tutulungan mo. Biruin mo, you will tell people go in peace. How can you tell them go in peace? Kung binagabag mo yung mga, ginulo mo yung kanilang puso't damdamin, sinaktan mo sila, no? Or ginulo mo yung pag-iisip. How can you? Tapos sasabihin mo, ganun ako mag-sermon. Ay, excuse me, no? Magagalit si San Ignacio. Sabi ni MYMP. Bato-bato sa langit. Paano naman po kasi yan? May mga guidelines naman tayo. Di ba yung latest nga ni Pope Francis, yung Evangelii Gaudium. Yes, the ang haba-haba. joy of the gospel. Nagulat po ako doon nung una kong binabasa Among Jean. Sabi ko, yung homily, binigyan niya sila ng very specific instructions. Yes. Parang first time pa lang ako nakabasa ng sulat ng Santo Papa na 14 pages yata yun, just on the or less, something like that. Ang haba. Sabi ko, ibig sabihin, sinasabi ng Santo Papa, hoy, ayusin ninyo yung pag-homilya ninyo. Oo. At actually, pagmimisa ninyo, yung ang pagmimisa. Sinabi ng Papa yun. Pero, dahil hindi lang naman sa mga pari naka-address o nakatuon yung sulat niyang yun, ibig sabihin, kayong mga laiko, dapat alam ninyo, ganito ang standard. Yes, of course. Empowerment yun eh. Advice sinabi niya, if you are not a happy priest, ng Santo Papa. Naku, ang dami niyang sinasabing ganun eh. You should be a happy priest. If you are not a happy priest, then don't celebrate the Mass at all. Actually, amang mas mabagsik. Ano sabi po niya, ang pari daw, kung hindi masaya, he has to go to the psychiatrist. Oh boy. Kaya ngayon, mula bukas, parati ako nakasmile sa misa. Baka somebody would tell me, you need a psychiatrist. Sabi ni Pope Francis. Ay, mahirap na. Kaya pala si Pope Francis, nung makikita mo, pag nagmimisa, parati yan nakasmile. Siyempre naman po. Totoo yun, ano? Ayan, na-conscious tuloy ako. Ayan, ako, sira. Ayan, may nagtatanong sa atin from 3974. Yung topic daw kahapon about liturgy. Liturgy pa rin naman po. I'm a lecom and catechist sa parish namin. Dapat po ba nakatayo o nakaupo pag sasahin? Ano yung pagsasahin natin? Tanggapanes. Pag sinasabi daw yung may the Lord accept the sacrifice. Iting down karinggamat mo. This is from Lucy Pamurin. Lucy Pamurin. Actually, pag ang invitation po for you to it's supposed to be pag katapos na ng preparation of the gifts, haharap ang pare, di ba, no? Pray, brethren, that our sacrifice may be acceptable to God, Almighty Father. Tapos sasagot yung mga tao. Dapat ba silang nakaupo pa o nakatayo? It's still an invitation. Usually nakaupo pa kayo kasi pagsasabihin na niya yun and then let manalangin tayo or wala na palang invitation to prayer, papasok na yung prayer. So the best is when the priest says that and then you answer, it is better to dapat tumatayo na. Kaya pagdating doon kasi papasok, after you said that, yung sagot mong, may the Lord accept the sacrifice at your hands, for praise and glory of His name, for our good, the good of all His church, mag-aano na siya, prayer over the gifts na. Kaya po pag misa solemne, kung napansin ninyo, di ba magi-incense? After the priest is incensed, the priest is incensed. Hindi, tama naman. Is incensed. No, hindi kasi ano. Parang nagalit yung pare. Na-incense. Naging mikas buyan. Pupunta po yung server, haharap sa inyo, patatayuin kayo to do the incensing. Actually, dapat hindi na sila uupo nun.
Hintay na, kasi patapos na yon, then the priest will already invite them, pray brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Yeah. Okay, so sana nalinawan po kayo dun sa sagot ni Among Jean na yon. Kasi nga naman pag LECCOM at saka siyempre, no? Very conscious ka nga naman. Tsaka catechist din po yung ating texter. Tsaka, sabi nga natin kahapon, usually yung mga tao yung pinapanood, quote-unquote, sinusundan din nila kasi yung mga servers Kung anong gagawin ng servers, yun yung gagawin din ng mga tao. Hindi mo pwedeng laging ginagaya si Among kasi may part si Among yung nakatayo. Dapat nakaupo pa tayo. Natawa ko dun sa sinasabi naalala ko tuloy yung sinabi ni Sister Shirley noon. Yung may mga tao kasi na memorya, dahil madalas sila magmisa, magsimba, nakukuhang namin memorya na nila yung Eucharistic prayer. So much so na sumasabay na sila, no, sa panalangin. Wala naman pong masama kung sasabay kayo sa diwa, no? Kasi sa ayot sa gusto mo, sasabay ka dahil naririnig mo, no? So even in your mind, as if you are also praying, then that should be. Pero pag medyo minamouth na po ninyo, o binubuka nyo na yung bibig, ang tawag po doon siya, baka i-concelebrant na kayo. Pare na yun. Ang concelebrant na di inordinahan. This is my body. Ganon din yung sasabihin. Hindi na po. Hindi na kailangan yan. You are celebrating with the priest. You're not concelebrating with the priest. So yun, maging conscious po tayo sa ating mga ginagawa. At sabi nga natin, dapat lahat yan naiintindihan ng yung hindi lang yung gestures, pati yung sinasabi. Yun nga, sabi nga ni Among Jean, baka mamaya concelebrant ka na. Yes, of course. Kahit mga bata, dapat, di ba, Among, ino-orient na rin po yan kung ano yung ginagawa natin. Kaya nga, si Pope Francis din yung nagsabi, kung yung bata medyo umiiyak, hayaan mo lang, wag mong ilalabas. Basta wag yung yung nagwawala talaga. Kasi, tsaka discomfort na sa bata, doon mo na lang siya ilabas. Talagang hindi hihinto. Pero kung medyo malikot lang daw, hayaan mo lang kasi sabi niya, yan yung introduction niya sa community. And children are by nature very, very curious, no? Ako, natutuwa nga ako pag nakikita ko may mga bata sa simbahan. Kasi pag may mga bata sa simbahan, ibig sabihin, may matatanda din. Dahil, sino nagbabantay ng mga ito, no? So, at least, napapasimba sila. Kaya, iniiwasan mo, ikaw na pare, o ang nangangasiwa sa simbahan, yung sabihin mo, huwag nyo nga dadalhin dito yung may mga ganun, ano? Ay, kapag po ginawa naman yun, at least 1 or 2 na adults hindi na magpupunta sa simbahan dahil babantayan nga naman yun, no? Yung bata. And then, ako, natutuwa din ako pag yung mga bata ay sumasama sa communion. Napapatawa ko lalo na may mga batang nilalabas na kagad yung dila. Kasi ginagaya nila, no? Tapos kala na matatanggap sila. Na what do you do? Ikaw na pare, no? So sabi ko, you bless the child, no? And then I say, potang dagol ka na potang maragol na ka. At tuwan-tuwa na yung bata, tapos lulundag-lundag pa. Basta, nawakan ako sa ulo ng pare. Proud pa siya nun. Proud siya. Kaya, well, I always suggest po na sa mga nanay at tatay, no, nabanggit na rin lang ito, inuulit-ulit po naming sinasabi ito. Kapag ang mga bata ay nagiging curious na dahil nagko-communion kayo, sumasama, it's time to catechize them po. Explain to them what it is all about and explain to them na dapat silang maghanda, hindi pa sila ngayon po pwede. Pero pwede silang lumapit sa katedral. I instructed people, sabi ko, tell your children to cross their arms, their hands on their chest, no? Para alam po namin na humihingi lang sila ng blessing. Ang daming gumagawa ngayon doon. Natutuwa ako, tapos may mga bata pang naka-smile, no? Gustong-gusto kong magbigay ng candy. Nako. Pero baka ako'y pilahan ng... Dumugin na naman kayo. But it's a good thing sana one day. No, yun lang talaga. Sa cathedral, limited ang space, and sa sobrang dami naman kasi nagsisimba. Oo nga po. Alam naman natin, yung cathedral, sentro 500 lang yung kasya dyan. Yes. Alam mo, last Sunday, yung 5 p.m. Mass, ay gosh, sabi ko, saan nanggaling ang mga ito?
Pero alam na alam ko pag may mga bagong nagsisimba. Kasi pumapalakpak pagkatapos ng misa. Ayan, isa pang bagay. Teka po muna, Among. Kailangan i-discuss natin ng maayos yan. Pero mag-break muna tayo para makinig ng isang magandang tugtugin. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Sa'yo lamang ang awit na ating pinatugtog. Kasi Among, di ba, pag Kwentuhan Mondays, lagi naming sinasabi ni na Among Joel, yung awit na yan actually pang
pari yan eh. Yes. Pang-ordination. Yes, it's an ordination song, Sa'yo Lamang. Kasi may, actually, yung mga Jesuit, kasi San Ignacio, o di Jesuit song yun, may yung vows nila. Hindi rin ba pwedeng gamitin ng mga madre yan pag sila yung magbabaw? Pwede siguro. Pero Oo, tama, parehong vows po ba? Kalinisan, pagdaralita, pagtalima. Yes. That is poverty, chastity, and obedience. Uy, lahat yan. Yun nga lang, mga religious daw. May joke dyan eh. Ano na naman joke? Mga religious daw, they do the promises. But kami daw, we practice them. Ay, joke lang po yun, no? Ay, lagot tayo. Talagang... Baka ako'y ma-canonical sanction dito. Uso pa naman ngayon. Mamaya, nandyan na po sa pinto sa hapon doon. O, nandun tayo sa kanina, yung nabanggit nating palakpakan sa loob Yun. ng misa, no? Alam niyo po, kung pag-uusapan ng clapping sa loob ng misa, it is not part of the liturgy. Definitely, it is not, no? Wala naman po nakalagay sa GIRM, the Lord be with you, people will now applause. So, ewan ko ba bakit nauso yung palakpakan na yan? Kasi may mga pinagmulan yan dito sa atin. Mayroong mga parokya na naturo ng mga parish priest na pagkatapos ng consecration, pumapalakpak sila. Consecration? Yes, after the consecration, sasabihin ng pare, let us now welcome Jesus who is now in our midst. Let us clap our hands. Papalakpak. Very unliturgical. Di ba lagi naman Yes. Hindi na po ako hihiya. O kaya, nauso yung palakpak, lalo na dito sa katedral, pagkatapos ng misa, pagkasabi mong, go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Kung minsan nga, hindi mo na marinig yung thanks be to God, sabay yung palakpak. Mayroon pang sa sobrang galak ng palakpak, mayroon yung may pumipito na. Ay! Meron. Kaya, it is not po. Actually, it is a very, it's a human sign ng palakpak, but it is not part of the official liturgy, no? Ang pakiramdam ko kasi, yung parang pag pinalakpakan ka at the end of the mass ay salamat, natapos din yung pare. No? Parang they were so happy that it's over with them and with you. No, hindi po. Ang kung minsan po kasi may mga times na we are allowed to clap siguro sa loob ng misa, but just to introduce someone, no? Kasi kapag yung misa, pero as much as possible we avoid that. Kasi kung gusto mo mag-program, dun sa program ng entertainment, dyan ang palakpak, no? Actually, among mas pangit yung pag sinabi ng pare, di ba? Yarine ing misa, hindi pa siya tapos. Pinapalakpakan biglang na. Papakpak. Yarine ing misa. Parang Salamat King Diyos. Yarine ing misa mulit. Hindi na. Yeah, hindi ka na, yung salamat, yung thanks be to God, hindi yung thanks be to God natapos ang misa. Yung iba yung gano'n, no? Pero hindi, thanks be to God because ngayon baon namin ang kapayapaan, ang biyaya ng Diyos, no? Kaya, yun. So, ingat po tayo, no? Wala na pong papalakpak. Ay, nako. May pinapabati. Si Father Lyndon Valenton daw. Birthday niya sa August 2nd. Oh, yes. Advance happy birthday, Among Lyndon. Anak din ng Santa Rita yan. No? Kaya sabi, this is from his kabalen. Opo. Happy birthday, Apong Lyndon. Siya po ngayon ang currently parish priest ng Our Lady of Victories Parish sa Dao, Mabalacat, Pampanga. Ay batiin din natin ang bagong parish priest ngayon na na-install ngayon, si Father Nitoy Malyari. Dating associate mga associate pastor na. Dati po siyang parochial vicar ng Holy Rosary Parish. Kani-kanina lang po ay na-install siya bagong kura paroko ng hindi ko alam ang pangalan ng paroko sa Madapdap Resettlement. Friend ni Father Alian. Pinalitan po niya si Among Donnie Ocampo. So, may bagong parish priest. Sa Lunes, kakantahin ni Among Joel kung ano yung mga kinakanta. Para sa mga parish priest, para sa mga pare. No? Para ready tayo sa St. John Mary Vianney Fiesta. Fiesta. Opo, nalalapit na po.
Actually, nagnonobena na yung mga ibang parishes. No? Alalahanin niyo po kaming mga pare ninyo, no? Ngayon, sa piyesta po ni St. John Mary Vianney sa August 4. Siya po sino si San Juan Maria Vianney? Uy, maganda rin ang kwento ng pare niya. No? Ay, opo. Napaka-humble na pare. Talaga. Na hindi nagyayabang yan. Ako. Sabi niya, gusto ko siyang gayahin pero... Hindi pwede. Hindi po kayo qualified. Ang dami ko kasi yung hindi masabi-sabi ni katulad namin mga pare kung minsan, di ba, yabang-yabang na, pinagawa ko itong ganito, ako nagpatayo niyan, ako nagpagawa nito, nung panahon ko, nagawa yung this and that. No, pinagiba ko. Hindi naman sinasabi ito, pinagiba ko ito, pinasira ko yun, sinira ko ito. No? Ay, Diyos ko, amo. Kaya, si St. John Mary Vianney, iba. No? Kaiba, yung humility niya. Actually, nagmumula yun dun sa kanyang self-awareness. Yes, na alam niya yung limitations niya. Sabi nga niya, di ba, hindi naman daw siya ganun kagalingan. Kasi medyo frail of it is the Lord, sabi niya, that made me rich, but rich only in His sight, but humble in His church. Ay, ang ganda ang sinabi ganda. Niya. At yung he spends hours in the confessional, nagpapakumpisa. Kaya niya kaya yun. Grabe, paano because niya he was so humble. Alam niya kasi, yun daw, sabi niya kasi, even the grace of my priesthood, the grace of what I am now, is only because of God. That is why I can be so generous to give it away because it is not mine. It is God's, sabi niya. Totoo yun, no? Pag kinonsider mong sayo, hindi mo kayang ipamigay. May nagpapagreet. Hoy, nakikinig po ang aking butihing di ko classmate Ay, naku, dahil na estudyante ko. Among Ed, quid, ano ba yan? Recipitor es ad modum recipientis recipitor. Translate. Naku, lalo akong inubo. Kasi, paano po kaya pag kayo yung dalawa ni Father Ed De Leon? Tinext ko siya. Then I told him na, ginamit ko yung Kapampangan. Oy, ganito kano. Nag-text siya. Ano sa Latin among ang kano? Sumagot naman ako, Americanos. Diyos ko. Pag kayong dalawa ewan ko pinaniwalaan niya ako, hindi siya nag-text ulit. Magmumukha po yata akong referee pag kayong dalawa yung nandito sa booth. Ay, hindi, behavior na. May huling nag-text. Naku, eto, pwede po daw bang dagdagan ng oras ng Kwentuhang Katoliko? Napakabitin. This is from 0540. Huwag po kayong mag-alala. Susubukan po natin gawa ng paraan yan in the next few months. Hindi po ganun kabilis. Asahin po ninyo. One day. Opo. Yung kwentuhan natin hahaba, magiging chismisan na. First part, Kwentuhang Katoliko. Second part, Chismisang Katoliko. Yung mga behind the scenes. Third part, Suntukang Katoliko. Yung kasunod nun, wala na ang programa. Nako. May nag-text din sa akin pala na kauli-hulihan, sabi niya, stress? Makinig sa Kwentuhang Katoliko sapagkat ang stress ay talo. Nako. Kasi walang ginawa. Gusto ko yun, eto, last na talaga bago tayo magwakas. From 3974, nagpapasalamat po siya, Among Jean. Ngayon ko lang nalaman na di dapat pumapalakpak after the last blessing. Kasi po sa parish namin, ginagawa pa rin po namin yan. At least pwede kong i-share bukas sa monthly LECCOM meeting namin. Handa lang po kayo, baka awayin kayo. Kailangan lang po malinaw. Actually, yes, may Vatican directive na dyan Hindi pwedeng sumayaw sa misa. Hindi pwedeng pumapalakpak sa misa. Pag tinanong po kayo, sinong nagsabi? Sabihin ninyo si Cardinal Arinze. Opo. Yun yung head ng Congregation for the Discipline of the Sacraments yata. Anyway, tapos na po ang episode natin ngayong linggo, ngayong araw. At para sa ngayong linggo, may babasahin po tayo na dasal. Actually, medyo mahaba, pero bagay na bagay para sa linggong ito at para sa darating na weekend. Actually, this is a song composed
by a known composer. This is from Psalm 139. Alam nating lahat ito, pero pakinggan po natin. Let us place ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Baluku Ginu, kayanta beda ka. Baluku Ginu, at syuka siping ko. Karing kalaban ko, ipagluwalo mo ko. At tatayran mo ko king daklat na ning biye. Balo may sablang gagawan ko. Agyang king marayo, ay intindihan mo yung isipan ko. Alang makalingad king biye ko keka. Ing kabiyasnan mo, lalagpas king kaisipan ko. Balo mo pati laman ning puso ko. Ika amiyo bugka ko, bayo kumibait. Lihim ning dalumdum, bayo kay ikitingaldo, king maingat ng sepupunan ning induko. Nung mukyat ko man king mata sa banwa, at magkera ko man king karinan daring mete, at sula po ko man lampas king aslagan, pati ka rin Gino at syuka bamo kong tayran. Makapagmulala ding dapat mo, kuwabot ing isipan ing sablang isipan mo. Nung kakong bilangan, kambilando ding batuin, anggana king angganan at syuko pa rin keka. Balo ko Gino, kayanta bera ka. Balo ko Gino, at syuka siping ko. Karing kalaban ko, ipagluwalo mo ko, at tatayran mo ko, king daklat na ningbiye. Amen. Ito po si Among Jean, nagpapaalam sa inyo at bumabati sa inyo ng isang happy weekend sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Purihin siya at ating ibunyag, awikan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus.